Gagawin daw ni Vice President Sara Duterte ang lahat para mapauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Netherlands. Naniniwala rin ng lead counsel ng defense team ng dating Pangulo na may basehan ang planong paghain ng application for interim release. Live mula sa The Hague, may unang balita ang kasama natin si Maris Sumali. Maris! Higan pati nga ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman ay naniniwala na illegally detained ang dating Pangulo dito sa The Hague, Netherlands. Kaya niya walang dahilan para hindi may uwi ang dating Pangulo sa bansa sa lalong madaling panahon. Why should he not go back? I mean, as far as I'm concerned, he's been illegally detained here and he should go back to the Philippines as soon as possible. So that will be your route to be able to bring him back? You will be filing a petition? Yan ang tugon ni Attorney Kaufman nang tanungin kung ano ang reaksyon niya sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na gagawin nila ang lahat ng hakbang para mapauwi ang dating Pangulo sa Pilipinas bago o pagkatapos ng May 2025 midterm elections na mangyayari bago pa ang susunod na confirmation of charges hearing sa September 23. Tumatakbong mayor si dating Pangulong Duterte. That is something that we have to discuss as Dabaweños, no? Yes. Kung papaano na maibalik namin yung mayor namin doon sa Davao City. We do not know, no? Kasi ang mensahe in relation to that napaka-appropriate ng mensahe ni Pangulong Duterte. Ano po sinabi niya? No guts, no glory. Ganyan ang buhay. So, dapat we exhaust all means possible. Whether it is written in law or it is not written in law, except anything illegal, wag natin gawin yon, na maibalik yung dating Pangulo, yung magiging mayor ng Davao City. Is revolution a part of it? Sabi ko nga, nothing illegal, no? Revolution is not wala namang illegal. Walang nakalagay sa batas na pwede mag-revolution. Nang tanungin kung hihilingin nila ang libreng assistance o serbisyo ng OPCD o Office of Public Counsel for the Defense, sabi ni Attorney Kaufman hindi na raw ito kailangan. Sa ikatlong pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa ama sa Scriveningen Prison, sinabi niyang nailipat na sa regular na detention cell si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na raw siya sa ospital o hospital part ng pasilidad. Oo, nakalabas na siya sa hospital, pero may access pa rin siya sa nurses and doctors 24 hours. Na-meet ko yung dalawang nurse niya. Nag-check ng blood sugar niya yung isa. Kumusta raw po? And then yung isa yung nagsundo sa kanya. Yung blood pressure and all the vital signs. Kumusta Blood po? sugar yung chinek. 4 times a day daw yung checking ng blood sugar niya. Sinabi naman ni Vice President Sara na darating daw dito ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman para dumalaw sa dating Pangulo. Hindi naman masabi ni Vice President Sara kung sino sa mga kapatid niya ang makakakuha ng Schengen visa bago mag-March 28 na kaarawan ng dating Pangulo. Pampalipas oras daw ng dating Pangulo ang panonood ng TV. Pwede rin daw magpadala ng sulat na maaaring iwan sa detention facility. Samantala, Igan, ngayong gabi o kaninang gabi, no, kasi madaling araw na ngayon dito, ay dumating na dito sa The Hague ang isa pang foreign lawyer na kakausapin ni Vice President Sara Duterte at i-interviewin para maging bahagi ng defense team bilang co-counsel. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.